siya ng pagkakataon, sinuportahan siya, binigyan siya ng tiwala, at pinakulong lang niya ang dating presidente na ginawa siyang president. He imprisoned the man who trusted him and the man who gave him the faith in leading the country. So dati ang sigaw natin, BBM. Ngayon ang sigaw natin, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kasi wala na kinabukasan ang ating bansa sa pamamalakad ni President Bongbong Marcos. Mag-resign ka na, ang dami mo lang ninakaw sa amin. Ang dami nyo lang ninakaw, ang dami lang namatay. Nagpa-party-party ka lang, na kumakain ka lang, natulog ka lang sa Malacanang, habang binabaha at nagugutom ang iyong mga nasasakupan. Justisya para sa Pilipinas, BBM resign, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Thank you everyone, and God bless. Ladies and gentlemen, Congressman Kiko Meow Meow Barzaga! Ngayon mga kaibigan, para magpatuloy sa ating speech, tatawag tayo ng isang So na siya, 5,500 documented projects. That's same month. Nandun kami sa Davao noon, pinangako kayo 5,500 documented projects. Marami daw siyang nakagawa ng mga flood control projects, tapos marami daw silang, sa sobrang wala silang may pagmalaki, pati basura. Pati dami ng basura, pinagmalaki nila doon, ang dami daw nilang nakolektang basura. Kinaumagahan, umulan ng malakas dito sa Metro Manila, nagbaha sa Metro Manila, hindi lang nagbaha ng tubig, pati basura nagbaha sa Metro Manila. Anong ibig sabihin yan? Karma. Anong sinasabi ng administrasyon ngayon? Hindi daw sangkot si Pangulong Marcos kasi siya ang nagbulgar. Naniniwala ba kayo doon? Ako, naniniwala ako na nagbulgar. Panginoon, bakit? Dahil yung lakas ng ulan na yun ang nagpabaha sa Pilipinas ng tubig at ng basura, doon tayo nagsimulang naghanap. Doon tayo nagsimulang magtanong. Nasaan yung flood control? 5,500. Nalaman natin, 1.6 billion per day daw yung ginagastos nila sa flood control. Ang laki pera. 1.6 billion per day. Magkano binibigay niya sa Cebu? 5,000. Pagka medyo damage. Tapos 15,000 kapag sobrang damage. Totally damage. Imagine, 1.6 billion per day. Yun lang yung pinamimigay nila. So ito ang ginagawa natin. Nagre-reklamo tayo. Ito yung mga reklamo natin na gusto nating marinig nilang lahat. Hindi tayo nandito para sabihin, magsilayas na kayo dyan. Kasi ako naniniwala pa rin naman na nanalo siya dyan for a reason. Anong reason? Ba't siya nanalo? Para malaman natin na wala talagang Marcos na gagawa ng matino sa bayang Pilipinas. Tama? Napakapalad natin kasi hindi tumakbo si Inday Sara na Presidente. Marami sa inyo nagagalit eh. Tigas ng ulo ni Inday. Kung tumakbo sana siya ang Presidente, sa tingin ninyo sa mga demonyo na yan, kung Presidente si Inday Sara ngayon, i-impeach na nila yan. Vice President pa lang, i-impeach na nila eh. Lalo na kung Presidente yan, ipa-i-impeach nila yan. 3 taon lang yan maninilbihan. Vice President si Bongbong Marcos, halimbawa, anong mangyayari sa bayang Pilipinas kung 9 years siyang mamumuno sa Pilipinas? 3 taon pa nga lang, pinahirapan tayo na 9 years pa kaya. So yung hindi pagtakbo ni Inday Sara is a blessing in disguise. Hindi ko talaga nakita, kaya pumunta yun. Marunong talaga ang Diyos. Ay, ito na ako. Ng Diyos Sarap na ako. na kailangan yung matuto. Kailangan natin matuto sa mga inuboto natin. Hindi daw kanina eh. Hindi namin pinuto si Pangulong Bongbong. Ay, wala na nga ako eh. Kasi sinabi ni Pangulong Duterte noon, Kaya walang Diyos. wag yung iboto niya, good leader yan. Baba po. Spoiled yan. Makunti na yan.
Pero, tulad nga na sinasabi nyo, binoto na si Pangulong Duterte o si Pangulong Marcos dahil kay Inay Sara Duterte. Dito man ako kanina, wala pa. Ngayon ito, kapusin, gusto ko lang ipaintindi sa inyo kung gaano ka-traidor itong gobyerno nito bago tayo mamaalam. Traidor talaga. Unang-unang traidor tayo. Ang daming pinangako sa inyo. Hindi kayo pandahan. Sarap, malamig. Pangalawang traidor. Hey! Ang mga Duterte, pinalibing yung tatay niya, si Pangulong Duterte, nasa ngayon. Anong pakiramdam kaya ni Pangulong Marcos Grabe. nagpupunta siya? Dito, dalawang oras ka lang. Tuwing November 1. Habang si Pangulong Duterte na Sabi ko kung hindi na ako inantay na. Balik na ang eh hindi na napunta ngayon na. Hindi na naman. Kaya nga hindi ko nag-joyride kanina eh. Kaya lang traffic. Hindi na siguro na iisip. Gano'n ka walang utang na loob? Gano'n ka walang utang na loob? Si Pastor Apollo Kibuloy nakatulong, ang SMNI nakatulong. Noong mga panahon na yung mga mainstream media binabati siya. Sino ang tumulong sa kanya? SMNI. Ngayon, ang SMNI wala akong prangkisa ulit. Una nilang tinrabaho ang SMNI. Una nilang tinrabaho si Pastor Apollo Kibuloy. Malaki ang naitulong, tinarantado, tinraidor pa. Sino ang kanyang sumunod na tinraidor? Si Bibi Sara. Matapos kay Bibi Sara, sino yung sumunod na tinraidor niya? Ito, yung meron na yung bago. Si Lucas Bersamin. Nag-video daw. Pero alam naman natin na hindi naman talaga nag-video yan. Di ba? So ganyan, ka-traidor yung mga yan. Walang gagawing matino sa Pilipinas yung mga yan. Ngayon, hindi tayo nananawagan na ano sila, na umalis sila sa posisyon, at least man lang yung susunod na 2.5 taon, eh ayusin na nila. Kung pwede lang, lahat ng korupsyon sa Pilipinas, solusyonan na nila, kung pwede lang, magservisyo na sila. Mayaman na sila masyado, hindi nyo madadalayan sa kabilang buhay yung mga kayamanan ninyo. Kaya sana, tigil na po natin yung korupsyon. Sana makulong yung mga dapat makulong. Saka sana, makaahon na ang Pilipinas. Maraming salamat, marami po magsasalita. Mga 5 araw yung binanda akong speech eh. Pero okay na po. Manood na lang kayo ng vlog ko. Huwag ko na sasabihin yung iba. Maraming salamat. Magandang gabi po. Maraming pong salamat, Boss Tata! Thank you po. Okay, mga kaibigan. Andito tayo sa Quezon City, pero tayo din ang bumaboses sa Visayas at Mindanao. Ngayon mga kaibigan, panoorin natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin sa Visayas. Panoorin po natin ito. Let's watch this. Cebu. Isugdaran last year. Dili safety ang pagbuhat nila di sa riprap ano ba? Hindi yan na. Kung naman nila magtanong pag-control, samsanda na ba? Ang pangbuto sa magbutupan ka lang. Tigilan ko na pa ni Kagdumo. 11 years na mi diri. First time din nga nahitabo nga giba yung ani gani. Kini pagbaha makaingon jud ko nga bunga gyud ni sa mga flood control nga dili gani maayo ang pagka-trabaho. Makita nimo nga damage gyud ang katong flood control gani. Mga pagbaha ngayon, kinalaman natin yung pagkuntulog. Kasi ang tagal na namin dito, 30 years na ngayon po nangyari. Inigbaha ko, siguro, pwede na po sa kalamtanan po sa flood control. Kaya kung taon pa lang yun ang ilang pagtatrabaho, Kaya na. kami siguro hindi may nato kada po ang baha. Kaya siyempre, mapungan na to sa flood control, ang tubig. Kung hindi nila inano yan last
dito mo pinaraking? Ang layo mo dun eh. Grabe, pagod ko kagabi. Kagabi ko yung layo ng Para sa bawat awal lang, pagod na kayo sa bahay. nabuo ang galit nito sa akin. Naunawaan ko rin kung bakit. And now our special guest tonight from ABS-CBN, two-time grand finalist in Showtime Musical and 21 segments, blogger, social media, influencer, and content creator. Comedian, 1 million views and followers in YouTube, Facebook, and TikTok. Impersonator of King of Philippine Movies, FPJ, and Rolly Diaz. Nagpasaya sa libong Pilipino ng panahon ng pandemya hanggang ngayon, mga kaibigan, mga kababayan. Yeah!